Good morning po sa bawat isa. Good morning! Woo! Sige, tayo po tayong lahat. Ayan, lahat po tayo ay napakasaya ngayong umaga. Praise God. Tayo na po tayo. Hallelujah. Alam ko po marami po tayong naging wins over the week. And marami din po tayong pinagpapasalamat. And for this morning, i-offer po natin ang lahat ng successes natin sa Panginoon. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Minsan pa, let us sing, my Jesus, my Savior. My Jesus, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Hallelujah, Lord, our Father. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pagkakataon, Lord God, na magsama-sama ngayong umaga bilang iisang pamilya at bilang iisang simbahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong linggo na naman na aming kakaharapin. At maraming salamat, Panginoon, sa linggong nagdaan na punong-puno ng pag-asa, pagpoprotekta, at pagmamahal mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga blessings na araw-araw namin natatamasa at sa mga mercies, Lord, na laging bago tuwing umaga mula sa iyo, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, that all these things na meron kami, yung mga kayamanan namin, Lord God, yung mga talents namin at iba't ibang trabaho na meron kami, Lord God, lahat ng ito ay hindi namin magagawa kung wala ka, Panginoon. And even if marami kaming setbacks, problems sa bansa, Lord God, this past few weeks, and mga sakuna, Panginoon, Lord, you are good even if our circumstances are not, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kahit anong mangyaring sitwasyon, Lord God, ay hindi ka nagbabago. You are the same God yesterday and today, Panginoon. And Lord, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa umagang ito, Panginoon, na naway matanggap namin ng buo at tapat ang iyong mensahe sa aming mga sarili, Panginoon. At nilalapit rin namin ang mga taong haharap ngayon sa iyong harapan sa iba't ibang ministry, Panginoon, na buksan mo rin, Lord, ang kanilang mga puso at isipan. Hawakan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na naway hindi nila isipin na basta-basta lang gawin ito, kung hindi, gawin nila ito ng may puso, ngiti at dangal sa kanilang sarili, Panginoon. Panginoon, bigyan mo sila ng wisdom sa kung ano ang kanilang gagawin at kung ano ang kanilang sasabihin sa umagang ito. Nilalapit rin namin, Panginoon, sa iyo ang mga paparating pa lamang na naway kahit hindi maganda ang panahon, Panginoon, ay patuloy mo pa rin silang yakapin at ingatan sa kanilang pagpunta ngayong umaga. Lord, ikaw ang manguna sa umagang ito sa amin. This is all the things that we ask, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ayan. Sige po. Kamusta po ang bawat isa? Pwede po bang pakikamusta po yung mga nasa kanan kaliwa po ninyo, harap at likuran? Kanina po habang dumarating po yung mga tao, sobrang saya nyo po tingnan. Parang lahat excited. Ngayong umaga, praise God. Yan. Allow me to read this verse in Psalms 100. It is a psalm for giving a grateful praise. Shout to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is good. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen po ba? Isipin po natin, kung wala pong nagtiyaga po sa mga nanay, tatay, lola, lolo po natin, nasaan po kaya tayo ngayon? Kaya po, totoo po ang Panginoon, buhay po ang Panginoon, and ang katapatan po niya at ang pag-ibig po niya ay hindi nagbabago. Isipin niyo po kung paano po yung lolo-lolo, kasakalolo-lolohan at kalolalahan po natin ay tapat po ang Panginoon. At nandito po tayong lahat dahil po tapat ang Panginoon. Hallelujah. For this morning, patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon habang umaawit po tayo.
Lord, you are good and your mercy endured forever. Lord, you are good and your mercy endured forever. Lord, you are good and your mercy endured forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Alam niyo po, ang presensya ng Panginoon, hindi lang po naka-enclose or confined sa simbahan pong ito. Ang presensya po niya, you can see sa City Hall, sa BC Mall, at kahit saan pang lugar, nariyan po palagi ang presensya ng Panginoon. Kaya po ngayong umaga, patuloy po nating i-declare that God, that He is the God of our lives. From the mountains high to the valleys cry, you are near to all who trust you. From the city lights to the alley sides, hope is reaching all back to you. God of my life, be glorified. Let the city shine bright. God of my life, be magnified. Where your salt and light will cross this great divide. Lift the cross of Christ. God of my life, Christ divine. Minsan pa, from the mountains high to the valleys high, you are near to all who trust you. From the city lights to the alley sides, hope is reaching all back to you. God of my life, be glorified. Let the city shine bright. God of my life, be magnified. Where your salt and light cross this great divide. Lift the cross of Christ. God of my life, Christ divine. From the city halls to the busy malls, every single face loved by you. Let the broken hearts, let the desperate souls be all satisfied. Minsan from the city halls, to the busy malls, every single face loved by you. Let the broken hearts, let the desperate souls be unsatisfied, filled by you. God of my life, be glorified. Let the city shine bright. God of my life,
Alam niyo po yung situation po natin ngayon. Sobrang broken. Alam niyo po yung sometimes nakaka-experience din po ako ng anxiety. Ano kaya yung future ng susunod na generation sa akin if we live in this broken world? Kung patuloy na mamumuhay tayo sa ganitong mundo. Ano kaya ang magiging buhay ng susunod na generation? Tayo pong lahat ay tinawag po ng Panginoon na mag-reflect po sa atin ang image ng Lord, mag-reflect po sa atin ang light ng Panginoon. And as we go out, mas madali pong makikita ng mga tao because nagniningas po yung ilaw natin. Nakikita po sa labas ang katauhan po ng Panginoon sa pamamagitan po natin. Nagdi-desire po ba tayong lahat na maging kawangis po tayo ni Lord? Alam niyo po, ang comfortable na po ng buhay natin dito. We have good. Maganda po yung trabaho natin. Maganda po yung family natin. Pretty much stable. Paano naman po yung sa labas? Na lost, longing, at naghahanap po kung saan po sila pupunta. Kaya po for this morning, yung next song po natin, may this song be the desires of our hearts, that the Lord will revive our passion, that may the Spirit touch His church. Let us humbly come before Him and i-take time po natin na mag-reflect po tayo. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church and stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. Don't deserve of you what we ask, but we urge to see your glory. Restore this dying land. Lord, we humbly come before you. We come before you. We don't deserve of you what we ask,
Let your rain fall upon me. Pwede po bang i-take time natin tong moment na to to reflect? Saan na po ba tayo ngayon? Ano bang situation natin ngayon? Dinidesire po ba natin na yung mga kapatiran po natin ay makita natin sila sa lenses ng Panginoon? If nasa situation po tayo na comfortable na tayo, baka may kulang or may something wrong. Minsan pa, for the last time, awitin po natin. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your
Minsan pa, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. From you deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Bigay po natin ang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let us remain in the presence of the Lord. We now be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya po ako na ang dami po natin ngayon na nagpupuri po sa Panginoon. So ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbibigay o yung ating tithes and offering. And as we prepare po our tithes and offering, may we also prepare our hearts po while we are uttering our tithes and offering. Pero bago po tayo mag-pray, I want to read the scripture from 1 Chronicles chapter 29, verse 14. But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. So, this scripture reminds us that every time that we give and everything that we have comes from the Lord Himself. And so as we give, sana hindi po natin isipin na nagbibigay lang tayo dahil required, nagbibigay lang tayo dahil Sunday, ganon. Let us be reminded na we give kasi nire-recognize natin yung glory ni Lord, and we are giving also dahil sa ating thanksgiving sa Kanya. And let's also think na sa bawat pagbibigay natin is we are simply saying to the Lord na, Lord, thank you. Lahat ng meron ako galing sa'yo. So, let's pray po. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, and yung katapatan niyo sa aming buhay, Panginoon. Surely, lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon. And as we give, Panginoon, may you bless yung bawat magbibigay, Panginoon. And I also pray po sa mga ibibigay namin na naway magamit pa po ito sa future expansion ng inyong kingdom, ng church na ito, Panginoon. And I also ask na i-bless niyo, Panginoon, yung mga magbibigay, Panginoon, with overflowing blessings pa, Panginoon. And those who cannot give pa, Panginoon, yung wala pa pong
abilities na makapagbigay, Panginoon. Still bless them, Panginoon, kasi we recognize you as our great provider, and I know na with you, Panginoon, walang imposible. I know na ikaw ang magpo-provide in each and every one of us, Panginoon. I pray, Panginoon, na i-bless niyo po kaming lahat, Panginoon, and may you guide us as we seek you more, Panginoon. Ito lang ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na po natin ibigay ang ating tithes and offerings sa mga ushers natin. Yan. Good morning po sa bawat isa. Good morning. So, kamayan naman po ang inyong mga katabi. Kanina po, no, bago tayo mag-start, lahat ng pumapasok ay napakasaya. Nakakahawa po yon. So, we have now guest for today. Pag tinawag ko po ang inyong name, kindly tayo po kayo para ma-welcome po namin kayo ng aming signature welcome. So, una po nating guest ay si Jessica Pereras. Siya ay invited ni Sister Lenny Grace Tiglao. And next naman po ay invited ni Tia Feliciano. Siya po si Kyle Marcus Esparco. Saan po siya? Ayun, hello. Isa siyang kabataan. And invited naman po ni Cassandra Tina. Siya po ay si Aliyah Kate Diego. Saan? Ayan, hello. Ayan, so, church, ready na ba kayo? 1, 2, 3, go! Welcome! Ayan. Nawa ay makasama pa namin kayo sa mga susunod. Yan, sa mga kabataan, meron sila every third Sunday na fellowship. Attend po kayo para yung mga kasama nyo ay mga kaedaran ninyo. So, okay, let's have now the announcements. Ito po ay mamaya na right after the second service para po sa ating mga officers ng men, women, youth, CM head, and mga apprentices po ninyo. So, maiwan po kayo after ng service para po meron po tayong fellowship. Okay, next naman ay, ito po ay next week na. Sigaw naman at palakpakan sa mga youth. Napaka-lively naman yan. Who am I? Nag-adjust po sila from 4 p.m. Next week po, they will start at 3 p.m. So, opportunity na makapag-invite ang mga kabataan, lalong dumadami na ang kanilang attendance. Last time, ilan na kayo? 73. From nung sa last na announcement ko ay nag-average ng 50. Ngayon, 73. Grabe. Praise the Lord. Next naman po, yan. Para sa ating mga leaders, may ilan po nasasama para sa leadership seminar na gaganapin sa August 19 to 21. Ipanalangin po natin sila. Ayan po ay makakasama nila ang IGM, si Pastor Sheen. And sponsorship po ay welcome kasi po mataas po ang registration fee. It's 3,000 pesos. Next naman po. Yan. Para sa fellowship po outdoor ng mga kalalakihan. Palakpakan naman po sa ating mga kalalakihan. Woo! August 31 na po ito, malapit na. 8 to 6 sa Sea Breeze Resort. Swimming ito. Yan. Meron pa po ba tayong next announcement? Okay, so ngayon po, very timing ang ating preaching series. So aware po ba kayo sa mga kaganapan nangyayari sa mga balita? Yan.
Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano yung mga totoong nagaganap, totoong nangyayari? Sino ang mas nakakakilala sa kanila? So, hindi natin sila gaano kilala, by name lang siguro. Merong mga political rivalry, yan. So, corruption concerns, economic na issues. Sa Senate natin, no, meron tayong leadership and political realignment sa mga balita. And then, may nagaganap na impeachment trial. So, aware naman po tayo dyan. So, very timing na ang ating tinatalakay this month ay hope for the nation. The church God-given responsibility in times of national need. So, nabanggit na po last week that hope begins when God's people return to God, reflect Christ, pray for the nation, and proclaim the gospel. The future of a nation is closely connected to the spiritual condition of God's people. Hindi po natin pwede ihiwalay yung spirituality. So let us first review. Yan. Magtatawag po si teacher. Hindi, joke. Return to God ang title last week na binigay sa atin ni Pastor Nina. Sabi po doon, a revived church, a hopeful nation. The hope of the nation begins with the spiritual renewal of God's people. Before God changes a nation, He revives His church. The gospel changed people, and changed people change society. Tama po ba? Hindi tayo ang pag-asa ng bansa, kundi ang Panginoong Hesus ang pag-asa ng bansa. Pero, pinili ng Panginoong Hesus na gamitin ang kanyang church upang dalhin ang pag-asa. Sabi po sa 2 Corinthians 7:14, na kung tayo ay magpapakumbaba, mananalangin, sasaliksikin ng Diyos at tatalikuran ng ating mga kasalanan, tayo ay kanyang papakinggan, patatawarin, and He will heal our land. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay reflect Christ. Bago po natin isa-isahin at pag-aralan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let us all pray. Father God, we are so thankful for gathering us together here upang mapapurihan ka namin, Panginoon, at tanggapin ang iyong salita, ang katotohanan ng iyong salita, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay tapat sa iyong mga salita at mga pangako. Noon, ngayon at magpakailanman, Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Nagki-care sa amin. And we pray, O God, na yung love na iyan ay mag-reflect, Panginoon, sa amin. Makita ka sa bawat isa sa amin, O Diyos. At this morning, O God, be our teacher, Holy Spirit. And hayaan mo, Panginoon, sa aming mga maririnig, mapapag-aralan, Panginoon, makapag-obey kami, Panginoon, at makita ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So our title for this morning, I Reflect Christ. Yan. Alam niyo po ba nung panahon ng mga Romano, ang mga sundalo ay binabayaran gamit ang asin? Nung unang panahon po, napakahalaga ng asin. Ito po ay ginagamit sa pagpapreserve at pagpapalasa ng pagkain. Ngayon po ba, tatanggap po kayo kung ang sahod ninyo ay asin? Simpong yes. Kanina po sa first service, merong nag-yes. Ayan. Sa panahon po noon, napakahalaga nito. Pero ngayon po ay napaka-useful pa rin naman. So maging po ang salitang salary or sweldo ay nagmula sa salitang Latin na salarium, na may kaugnayan sa asin. Kaya, nung sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kayo ang asin ng sanlibutan. Hindi po niya sila inihahatulad sa isang karaniwang pampalasa lamang. Pinapakita po na sila ay napakahalaga katulad ng asin
na nagpipigil sa pagkabulok at pagliligtas sa pagkain mula sa pagkasira. Ganon din ang tungkulin ng mga mananampalataya sa isang mundong unti-unting nabubulok dahil sa kasalanan. Our nation faces many challenges: corruption, division, poverty, injustice, broken families, and spiritual decline. People often ask, who will bring hope to our nation? Jesus answered, it's not the government or the economy. He said to his followers, you are the salt of the earth. You are the light of the world. The hope of a nation is a church that faithfully lives out its calling. Sa Matthew 5:13 to 16, ito po ang ating text. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. So, ang pag-uusapan po natin this morning is that God placed His church in society to preserve what is good and illuminate what is true. We influence the culture best when we look more like Christ than the culture around us. And this will lead us to our point number 1. The church becomes hope for the nation. Sabay-sabay pong basahin. Go. When it preserves God's truth in a decaying world. In verse 13, sabi po doon, you are the salt of the earth. Pakisabi sa iyong katabi, you are the salt of the earth. Amen. Salt preserves food from decay. Likewise, Christians help prevent moral and spiritual decay by living holy lives and standing for truth. Noon po nung hindi pa uso ang refrigerators, ang mga tao po ay nagra-rub ng asin sa mga pinipreserve nila. Ako po ang medyo aware ako yung sa mga isda kasi yung probinsya na pinupuntahan ko, tabi ng dagat. Yun, nabanggit ko sa inyo before, namamakaw kami. So pag hindi na ubos iulam yung pinamakaw namin, matik yun, lalagyan ng asin at ipipreserve. Yun. Salt did not remove the meat from the world. It stayed in the meat at pinatatagal po ang buhay nito. Likewise, Christians are called to remain in society and influence it for Christ. Tinatawag pong yung nung unang panahon, salt curing. Yun po ay traditional method of preserving food, especially meat and fish. To draw moisture, removing moisture, helps keep the food from spoiling. Nag-search pa po ako sa YouTube kung paano ba yung ginagawa kasi hindi naman ganun yung ginagawa natin dito. Sino dito nagsa-salt curing? Sinong aware sa process? Wala, di ba? May tinatawag po na 3 method, dry curing, na kung saan nira-rub directly sa food yung salt. Yun po yung nakita ko na ginawa sa meat. And then brine curing, sinusoak naman po sa salt and water. Siguro yung mga gulay no, na pinapreserve yan. Tapos may injection po. Aside from that, ang pinaka-aware na tayo ay yung mga, puro na mga processed food Naka-plastic and mga nakakana yung mga food na na-preserve. Pero still, meron silang salt content. Yan. Why curing works? It removes water from the food through osmosis, yung mga mahilig sa science,
Pinupul ng salt yung moisture from the meat, and it slows or prevent the growth of harmful microorganism. Ang gusto kasi ng mga bacteria, di ba, moisture, mabasa-basa, yan, dyan sila nabubuhay. And it enhances the flavor and can change the texture of the food. Kaya po yan ginagawa. So mga binigay pong examples, ham, bacon, salted fish, yan. Pati corned beef po pala ay kasama. In the Bible, salt symbolizes preservation, purity, and faithfulness. When Jesus said, "You are the salt of the earth," he was teaching that his followers should help preserve what is good, resist moral decay, and positively influence the world. So, just as salt prevents food from spoiling, Christians are called to help prevent the spread of sin and corruption by living godly lives and pointing others to God. Para po sa ating practical application ng point number 1, yan. Kung ikaw ay nasa opisina, huwag po makisali sa pandaraya. Kung ikaw naman ay estudyante or nasa paaralan, maging tapat ka kahit lahat na ay nangungopya. Yan. Sa family, maging unang nagpapatawad. And in our community, maging halimbawa po tayo sa integrity. For our challenge this week, ask God to make you a salt wherever He has placed you. May kanya-kanya po tayo no, na nagtatrabaho yung iba, basta kung saan po tayo dinala ng Panginoon. If there is this honesty, choose integrity. If there is conflict, become a peacemaker. If there is compromise, stand for God's truth. If there is hopelessness, point people to Christ. Para po sa ating reflection question, i-assess po natin ang ating sarili. Am I preserving God's truth where He has placed me, or am I simply blending in with the world? Halata ba na si Kristo ay nasa atin? O pagka nakasalamuhan natin yung mga kaklase or katrabaho natin, wala lang epekto. Pareha lang tayo ng mga hindi nananampalataya sa nananampalataya. So let us assess. Remember that you may not be able to change the whole nation overnight, but you can influence the people God has placed around you. A nation changes when Christians faithfully live out their calling. Amen? Salt does not preserve food by staying in the salt shaker. It must come into contact with what is decaying. In the same way, the church cannot preserve the nation by remaining inside the four walls of the church. We must go into our homes, workplaces, schools, and communities and faithfully live out the life of Christ. Hindi po sapat na pigilan lamang ang pagkabulok. Tinawag din po tayo ng Panginoong Hesus na magbigay ng direksyon at pag-asa. Kaya't hindi lamang tayo asin ng sanlibutan, tayo rin po ang ilaw ng sanlibutan. Pakisabi sa iyong katabi, ilaw ka ng sanlibutan. Amen. Let us have now point number 2. The church becomes hope for the nation. Sabay-sabay basahin. Go. When it shines the light of Christ in the dark world. Sabi sa 14 and 15, you are the light of the world. Yan. Light exposes darkness and guides people toward safety. The church points people to Jesus through both words and action. You are the light of the world. Yan po yung
famous na katuruan, through a lamp under a bowl. Yung original po na bowl, in Jesus' time, tinatawag po itong bushels or referred to a modius, a grain measuring container. In his time po, pwede po itong, kasi hindi sinabi specifically kung saan made up po iyon. Pero kung ano po yung meron sila, possible po na wood, clay, or metal. Pero mas marami po yata sa panahon nila ang clay. So, putting a lit lamp under it would just hide the light. No? It would quickly smother or kill. Yan. Na-try nyo po ba yan? Yung may nakasinde, tas takpan nyo. Anong nangyayari sa sinde? Buhay pa rin o patay? Okay, walang oxygen, mamamatay. Pero pansinin nyo, pag inangat nyo yung pinanggano ninyo, kung clay po yan, may tendency po, sa init sa loob at lamig sa labas, pwedeng mag-crack. Pero yung effect niya na magkakaroon siya ng itim, ano po, so tayo, ganun din, as a Christian, kung parang wala tayong ilaw, meron pa rin tayong effect sa mga nakakasalamuhan natin. Pero yung effect natin, hindi na siya positive. Pwede siyang negative. Same as with that. Now, let us have this example. The city on a hill. Scholars note this likely referred to Sepphoris, a prominent city near Nazareth, or elevated Judean village. Kung saan ito po ay may mga, yung houses ay made up of limestone. Nung nakaraan po may performance talk sila kaying, nangolek kami ng different stones. So yung limestones, meron siyang parang mga kinang-kinang yan. So kung magtatamaan ng light, magre-reflect talaga yan. So ito yun, na nagre-reflect yung liwanag. So kung ilalagay mo yung liwanag pa na yan sa mga matataas, lalong kitang-kita siya. Di ba? Dito naman po sa I am versus you are ng Panginoong Jesus. Jesus declared himself the source of light. I am the light of the world. In John 8:12, yun po yung sabi niya. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. But he passes that responsibility to believers, calling them the light. Meaning, ang bawat isa sa atin ay dapat mag-reflect. Parang reflector. Kita sa atin yung light. His light, like the moon, reflects the sun rather than generating it on our own. Nung bata po ako, di ba, ewan ko kung ganun din yung ginagawa nyo. Yung susundan nyo ngayon, lalakad kayo, tapos sumusunod siya. Akala mo sumusunod siya. Pupunta ka na naman dito, tapos ayan na naman yung liwanag ng buwan. Pero nakastay lang naman sa isang lugar. Pero pag tinignan natin, ang liwa-liwanag niya. Pero ganyan pala ang explanation. It is just a reflection of the sun. Wala siyang sariling light. Same as sa atin. Ang Panginoong Jesus, ang source ng ating liwanag. We can only shine kung tayo po ay talagang konektado sa Panginoon. Today, our nation ay kasulukuyang pong dumadaan sa kaguluhan. Ito po ay isang opportunity para sa believers and churches to shine. We have practical application po na pwede po tayong magbahagi ng ebanghelyo and magdasal para sa bansa at mga pinuno. Tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Magbigay po ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. By that po ay nagagawa natin ang purpose at ang utos ng Panginoong Jesus sa atin. This is our challenge for point number 2 para sa linggong ito. Choose one person who is living in spiritual darkness and intentionally be the light of Christ to them. Encourage someone who has lost hope. Share the gospel with someone who does not know Jesus. Forgive someone who has hurt you. Perform an act of kindness without expecting anything in return. Pray for someone who is far from God.
Tandaan po natin, you may be the only Bible someone reads kung hindi pa sila nagbabasa. Yung actions po natin, yun po yung makikita nila. And the only glimpse of Jesus someone sees. Let your life point them to Christ. Pakisabi yun sa katabi mo. Let your life point them to Christ. Let us have a reflection question. Para sa sarili, when people observe my life, do they see Jesus or simply see me? Yan. Nare-reflect ba natin ang Panginoong Hesus? Yan po ang ipanalangin natin kasi utos talaga yan ng Panginoon sa atin. Na mag-reflect ang Panginoong Hesus sa tahanan at sa mga nakakasalumuhan. In our church, punta tayo sa church. Is our church known as a light that brings hope to our community? Or have we become comfortable staying with our walls? Ang lamig dito, ang sarap. Pwede pa tayong makatulog. Kontento na ba tayo na ganito na lang? Sabihin mo sa katabi mo, lalabas-labas rin tayo. Yan. Para sa ating nation, how can I help bring the light of Christ into a nation that is filled with darkness and hopelessness? Sabi po kanina doon sa suggestion na pwede natin gawin. Alam niyo po yun, kung hindi natin kilala yung mga nakikita natin sa mga interviews, if we add something doon sa mga sinasabi nila, hindi tayo makakatulong. Pero kung ipagpe-pray natin sila, maaari pang palabasin ng Panginoon kung ano ang totoong mga kaganapan. At gamitin yung mga kasalukuyang leaders natin para talagang lumabas ang katotohanan. Tulong-tulong po natin yan ipanalangin. And tandaan po natin, dito po sa ating point number 2, light does not argue with darkness. Nag-argue ba? Nakipag-argue pa ba tayo? Or it simply shines. No? Ang totoong makinang, kahit natry nyo na yung mga ilaw, kahit ganyanan nyo yan, may lalabas at lalabas na ilaw. Takpan nyo ng kung ano man, makikita at makikita, may lumulusot at lumulusot na ilaw dyan. Magpupumiglas ang liwanag. Likewise, God did not call the church to complain about the darkness, but to illuminate it with the truth, love, and hope of Jesus Christ. A single light may seem small, but it can pierce the darkest night. In the same way, one believer who faithfully reflects Christ can bring hope to a family, a workplace, a school, a community, and ultimately to a nation. Jesus did not stop by saying that we are the light of the world. He continued by saying, "Let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." This will point us to number 3. The church become hope for the nation. Go, basa. Yes. Its good works lead people to glorify God. In verse 16, let your light shine before others. Pakisabi sa katabi mo, let your light shine before others. Kung meron pong bagyo, yung ilang mga churches ay nagiging evacuation centers. May mga volunteers po na nagpapakain sa mga nagugutom and mga nagpe-pray po. And serving, yung service po nila ay hindi po sila nag-ask something in return. At through that po, masasabi ng marami that naiintindihan nila kung ano yung tinatawag na love of Christ. Ito ay sa pamamagitan ng
good works. Pag sinabi po natin good works, it is an external action, the practical, loving action that naturally flow from true faith. Reflects God's goodness. It highlights the faith isn't meant to be hidden out of fear, but placed on a stand to boldly shine before others. Minsan po parang wala tayong lakas ng loob na tayuan ng tama at gumawa ng bagay na mabuti kasi nauunahan tayo ng takot. So malaki po yung bagay na nagagawa ng takot na iyan. Sa book po na binabasa namin ni Eli, Growing Deep in God, sabi po doon, fear robs us of God's blessing. Fear greatly paralyzes. Parang naunahan ka ng fear, wala ka nang magawa. Hindi ka na makakilos. God has not called His church to live in fear, but to advance in faith. In 2 Timothy chapter 1, verses 7 to 12, sabi po rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Si Pablo ito. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at tumatawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito ay nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangaral, apostol at guro, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Amen po? Walang katakot-takot si Pablo to reflect Christ in his action, kahit mabilanggo pa siya. Pakisabi sa iyong katabi, kaya mo rin ba yun? Sa biyaya ng Panginoon, let's go. Meron po ako ditong Old Testament illustration. The light that reached Rahab. Yan. But before that po, may few questions po ako. Yan. Para magising po tayo. Ano ang pangalan ni Josue na anak ni Nun bago siya tawaging Josue? Yan. Sino pong nakakaalam? Anong sagot? Okay, so Sirit? Tingnan niyo po kung tama sagot niyo. Oseas. Number 2, ilan araw nag-espiya ang mga 12 spies sa Kanaan? Bago sila bumalik. Ilan? Okay. Ilan? Sunday school teachers? 40 days. Okay, next. Ano ang tawag sa lugar kung saan kumuha ang mga spies ng malalaking ubas? Sirit? Okay. Eskol. Hindi school. E-S-C-O-L. Yan. So, okay, gising na kayo. Let us have now the background bago tayo pumunta kay Rahab. In Numbers 13, nag-instruct si Yahweh kay Moses na pumili ng representative from each tribe na mag-spy sa Kanaan. 12 spies, pero after 40 days, kasama doon si Caleb at Joshua. Yan. Nag-report sila kina Moses at buong bayan ng Israel. They said, naroon ang lahi ng mga higante in verse 28. Nagreklamo na sila pero pinatahimik sila ni Caleb
At nais niya na huwag nang mag-aksaya ng panahon in verse 30. In 31 to 33, sabi ng mga spy, pwera kay Josue and Caleb, sabi nila, hindi namin kaya. Nakita nila ang lahi ni Anak. At sabi nila, tipaklong lang sila kung ihahambing. No? Parang anak ng... Sabi ko pa, dito yata to galing, anak ng tipaklong. Ayan. So, tingnan po natin, no? Yung pag-uulat po ba nila ay nakapagpalakas ng loob sa kabuuan ng bayang Israel? Ano yung influence na naibigay nila? Maganda ba? Sabi po nila, hindi nila kaya. Imagine, matagal nang ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupang pangako. Pero yun po yung binigay nilang feedback. True enough, hindi nila kaya kung iniisip nila na tipaklong lamang sila kumpara sa mga taong nakatira doon. Pero sino ba ang Diyos nila? Kaya ba o hindi kaya? Kaya. As consequence of their unbelief, not trusting God's word and His promises, in Numbers 14:29, everyone 20 years old and above who rebelled against God ay namatay in the wilderness. Okay. After 40 years, wala na si Moses. Ang namuno ay si Joshua. In Joshua 1:6, kinumand niya po ang 2 spies na pumunta sa Jericho. Doon, tumuloy sila kay Rahab. Sinasabi po na si Rahab ay isang harlot, pero sinasabi po sa marami ring commentaries, she is an innkeeper. Kaya malamang doon sila tumuloy. Nakarating po ang balita na may spiya sa Jericho ng hari ng Jericho. Merong pinapuntang sugo sa bahay ni Rahab. Ngunit sila po ay itinago ni Rahab sa stock of flax. At po itong action na ito is not just a strong cultural tradition na protektahan ang guest mo. This is beyond kasi she risked her life for the Israelite spies. Her decision was not based merely on kindness. She had already heard about what the Lord had done for Israel. Marahil kasi nga siya ay isang innkeeper, nabalitaan na niya kung ano ang mga naganap. Pero gusto ko pong basahin sa inyo ang 8 to 11, sabi po rito, ito po yung sabi niya, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. Very sure siya. Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Imagine. Grabe po yun na yung mission ng dalawang spies confirming from doon mismo sa lugar na pupuntahan nila at sasakupin. Sabi, alam ko na ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Amen? Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. In English, ang ganda po nito, God of heavens above and earth beneath. This shows greatness and superiority of God. Kasi sa kanila, ang kanilang pinaniniwalaan ay yung maraming Diyos. So, in nature. Pero siya, ang stand niya rito, ang sabi niya, si Yahweh na inyong Diyos
ay Diyos ng langit at ng lupa. She believed. Yun ang kanyang faith. Na mas mataas pa. 'Di ba? Hindi po natin inaano na siya ay nagsinungaling nung itinago niya. Hindi natin hina-highlight 'yon. Pero ang hina-highlight natin dito yung faith ni Rahab. It's between siya at saka ang Diyos, yun sa bagay na iyon. Pwedeng kaya niya yon ginawa, it's because very sure siya at kilala niya kung kaninong authority itong dalawang spies. Meron po akong question. Kung hindi ba nagpunta si Josue, hindi nagpapunta si Joshua ng 2 spies, masasakop ba nila ang Jericho? Sagutin niyo po sa sarili niyo. And number 2, kung hindi ba nila na-encounter si Rahab of telling those words, a confirmation sa utos ni Josue, mission na ibinigay sa kanila, magtatagumpay pa rin ba sila? Yes. Kasi hindi nakasalalay sa kanila yung mission na ito. Kung ang sentro, di ba yung unang 12 spies, ang nakita nila sarili nila, hindi nila nakita yung kayang gawin ng Diyos. Pero ang dalawang spy na ito, and even si Rahab, talaga naman, andun ang faith niya. Ang good works na ipinakita ni Rahab ay bunga ng kanyang faith. She believed that the God of Israel is the true God. Hindi natin sinasabing tama po yung pagsisinungaling. Pero her intention is very clear na alam po niyang ibinigay na ng Diyos ang lupaing yun sa mga Israelita. She believed that the God of Israel is superior, the God of heaven above and the earth below. Tinulungan po niya ang mga spies na makauwi ng ligtas at bilang guarantee na sa kanilang pagbabalik ay sa pagsakop, pag-return po ng dalawang spy, binigyan din po, nagpalitan sila ng instruction na si Rahab ay binigyan nila ng instruction na ilawit yung scarlet cord or pulang lubid sa kanyang bintana upang pag sumalakay sila or lumusob na sila sa lugar na iyon, magiging safe siya at ang kanyang family. Our faith naturally produces action, just as a healthy tree bears fruit. Faith without action is dead. Sinasabi po yan ng James 2:17. Faith is the root and good works are the fruit. The ultimate goal of the good works is to reflect the character of God, to bring the lost souls, nations, to this exact realization that God is the ruler of heaven above and on the earth below. Ngayon po, let us assess. May pag-asa ang Pilipinas. Amen? Amen. At kabahagi po tayo doon. Inuutusan tayo ng Diyos. Joshua sent the spies to gather information, but God used their mission to bring salvation to Rahab and her family. Kaya nga, si Rahab ay kasama sa lineage ng Panginoong Jesus. Alam na po natin yon. So Jesus said, "Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." Para po sa ating reflection, question, and challenge, ang ating paglilingkod ba ay naglilid sa tao na purihin ang Diyos? Hindi tinawag ng Diyos ang church upang maging tahimik na tagamasid ng nangyayari sa ating bansa. Tinawag niya tayong maging asin na nagbibigay ng influence at ilaw na nagbibigay ng pag-asa upang makita ng ating bayan ang kabutihan ng Diyos at luwalhatiin siya. Song yun ni Pastor Norden. Yan, sa ating practical application po. Maglingkod sa kahit anong paraan ng may pag-ibig, katapatan at malasakit
sa kapwa. Kahit sa simpleng, halimbawa, nagwawalis lang tayo sa labas, same. Magkaroon to ng pag-ibig, katapatan, at malasakit. Amen? So bilang summary po in our conclusion, our nation needs more than political solution. It needs Christian who will live as salt and light. The church becomes hope for the nation when, sabay-sabay po nating basahin. Number 1, go. Number 2, it shines the light of Christ in a dark world. And number 3, Amen. So tumayo po tayong lahat bago po natin basahin ang ating series declaration. Sige po, sabay-sabay po natin itong basahin. 1, 2, 3, go. The hope of the nation is not found in political system, a party, or a personality. The hope of the nation is found in the saving power and lordship of Jesus Christ. Ngayon pong umaga, hihilingin ko ang bawat isa sa atin na manalangin sa ating bansa, sa ating mga government official, from our president down to our local na mga itinalaga, like in barangay. Yan. So, sige po, tayong lahat po ay manalangin bago po tayo mag-close in prayer. Let us pray for our country and our leaders. Hallelujah, Father God. Thank you so much for this opportunity to pray, Panginoon, sa aming mga tagapanguna, sa aming presidente, Panginoon, sa kanyang gabinete, even ang mga lawmakers, Panginoon, and even sa mga mayors, governors, senators, Panginoon, and mga barangay captains. We pray, O God, give them wisdom, give them unity, Lord God. Mapangunahan kami bilang bansa na may kaayusan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kami, Panginoon, ay tinawag mo na mag-reflect bilang asin at ilaw, Panginoon, ng sanlibutan. Dalangin po, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay magampanan ang aming mga request, Panginoon, na maging light of the world. Ilaw at asin ng sanlibutan. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much. Praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po, O Diyos. Praise your name, O God. Praise your name, O God. Thank you, Lord. You said in your word, O God, kung kami ay magpapakumbaba, mananalangin at sasaliksikin ka, O Diyos, at tatalikuran ang aming mga kasalanan. You will heal our land, O God. Lord, inilalapit namin sa inyo ang aming bansa, Panginoon. Hindi ka nagbabago, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kami, Panginoon, we're so limited. Wala kaming magagawa kung titignan lamang namin ang aming sarili. Ngunit when we are connected to you, O God, you can use our lives, O God, na mag-shine, gaya ng utos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging ilaw at asin ng sanlibutan. We're praying, O God, for our government officials, from our president
down sa kanyang mga gabinete, sa aming mga senador, mga gobernador, mayor, barangay captain, at ang lahat ng namumuno, Panginoon, sa aming bayan. Ikaw, Panginoon, ang sumama sa kanila, magbigay ng wisdom, O God. Yakapin mo sila, O Diyos, pag-isahin mo ang puso. Magkaroon kami ng unity, O God. Nang sa gayon, Panginoon, hindi kami lumabog bilang bansa. At ikaw ang makita namin, Panginoon, yung kaya mong gawin sa aming bansa, O Diyos. And we're praying, Panginoon, use all the churches para maging ilaw at asin. Ipangalat, Panginoon, ang hope na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang sitwasyon ng aming bansa. Kayo po ang siyang magpala, O God. Nasa kabila ng mga bagay na ito, bigyan mo kami ng pag-asa, O Diyos, na kayo ay magagawa, Panginoon, sa aming bansa. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang kaya magpabago ng puso ng aming mga tagapanghuna. Kaya nga po, Panginoon, nilalapit namin sila sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, O God. Salamat po sa lahat ng paalalang ito. At hayaan mo, Diyos, na hindi lang diyang magstay as knowledge, Panginoon, ang mga bagay na ito, bagkos makasunod kami, Panginoon, sa iyong mga utos. Pagningasin mo po ang ilaw ng bawat isa. At hayaan mo sa aming pag-uwi ngayong umaga, baunin namin ang pagpapalang ng gagaling sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng makakasalamuhan namin, ikaw ang makita sa amin, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ang maramdaman nila, Panginoon. Na yung tibok ng puso mo, ang siya maging tibok ng puso namin. Na kung paano mo kaming minahal, ganun din, Panginoon, ang maipakita namin sa aming mga nakakasalamuha. Maraming salamat po, Banal na Espiritu. Maraming salamat, Ama. We pray this in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen and Amen. Bago po tayo umuwi, magkamayan po tayo. God bless for everyone.